Ang ating mga ugat sa entablado, ang Filipiniana na suot ko ay ang aking mga ugat. At ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano dapat igalang ang mga ugat na iyon sa entabladong ito. Ang dalagang may edad na 11, suot ang isang eleganteng puting baro na gawa sa seda ng pinya at isang paldang habi sa malalim na asul na kulay ay buong tapang na nakatayo sa entablado ng pambansang finals ng isang kompetisyon sa debate. Ito ang sandali kung saan ang kanyang boses, na karaniwang mahinahon at malambing, ay umalingaw-ngaw nang may di matatawarang lakas sa harap ng daan-daang manonood. Ang kwentong ito ay tungkol kay Althea Reyes. Isang araw ng Mayo noong 2025, unti-unti nang sumisibol ang tagsibol sa tahimik na University City ng Wisconsin sa Estados Unidos. Sa isang maliit na kwarto sa attic ng ikatlong palapag ng dormitoryo sa University of Wisconsin-Madison, si Althea, o Thea, sa kanyang mga kaibigan, ay napabuntong hininga habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Malinaw na nakasulat dito ang mga salitang Application Form for the National Freshman Debate Competition. 8 buwan na ang nakalipas mula nang mag-isang lumipad si Thea papuntang Amerika pagkatapos ng kanyang high school graduation sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang, na may-ari ng isang maliit na karinderiya sa isang looban sa Quezon City, ay nagbabanat ng buto mula madaling araw hanggang hating gabi para lamang matustusan ang kanyang matrikula. Ang pag-aaral sa isang pribadong unibersidad ay isang bagay na hindi man lang niya pinangarap. Ang makapasok sa isang pampublikong unibersidad sa pamamagitan ng scholarship ay sapat ng dahilan para sa walang hanggang pagmamalaki ng kanyang buong pamilya. Ang kanyang kasanayan sa Ingles ay hindi masama kung pagbabasehan ang kanyang TOEFL score, ngunit ang kanyang puntong Filipino at ang hindi natural na daloy ng kanyang pananalita ay halata pa rin sa mga pang-araw-araw na usapan. Sa klase, madalas siyang umupo sa likuran at masipag na nagsusulat ng mga tala. Sa mga group project, siya ang karaniwang tumatanggap ng responsibilidad sa pag-aayos ng mga dokumento. Naiinggit siya sa kung paano buong kumpiyansang na ipapahayag ng ibang mga estudyante ang kanilang mga opinyon. Ngunit wala pa siyang sapat na lakas ng loob para gawin iyon. Nang araw na iyon, mag-isang nanananghalian si Thea sa cafeteria ng paaralan. Tahimik siyang kumakain ng salad sa isang sulok habang tinitingnan ang mensahe ng kanyang ina sa messenger. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang makita ang mga salita, "Kaya mo yan, anak. Mag-ingat ka palagi, ha? Laging nandito si mama para sa'yo." Sakto namang narinig niya ang usapan mula sa katabing mesa. "Nag-apply ka na ba sa National Debate Competition?" Narinig ko, "Iilan lang daw ang representative ng school natin this year." "Oo, nagpasa na ako. Pero sigurado akong mahigpit ang kompetisyon. Kalaban pa natin yung mga halimaw mula sa Harvard, Yale at Stanford." Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Thea. Sariwa pa sa kanyang alaala noong nanalo siya ng unang gantimpala sa isang kompetisyon sa debate sa kanilang paaralan noong nasa grade 12 siya sa Pilipinas. Ang paksa noon ay paano palalakasin ang pakikilahok ng mga kabataan sa politika, at ginugol niya ang isang buong buwan sa pangangalap ng impormasyon at pag-oorganisa nito at paglalahad sa perpektong paraan. Pinuri ng kanyang class advisor ang kanyang kalmado at lohikal na paraan ng pag-iisip. Siyempre, ang kompetisyong iyon ay ginanap sa wikang Filipino. Gayunpaman, naniniwala siyang ang kanyang lohikal na pag-iisip, kakayahang suriin ang datos, at ang abilidad na maipahayag nang may paninindigan ang kanyang mga paniniwala. Nang hapong iyon, bumalik si Thea sa kanyang dormitoryo at sinaliksik ng mabuti ang tungkol sa kompetisyon. Ito ay isang prestihiyosong patimpalak kung saan ang mga kinatawan mula sa 5 estado ay magtitipon-tipon sa Washington, D.C. Ang mga paksa ay sumasaklaw sa malawak na larangan tulad ng social welfare, economic policy, edukasyon, at immigration policy. Ang paksa tungkol sa immigration policy at multicultural society ay partikular na nakaagaw ng pansin ni Thea.
Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang pagnanais na subukan ang kanyang sarili at ang takot kung kakayanin niya ba ay naglalaban sa kanyang isipan. Makakasabay kaya siya sa mga elite na estudyanteng iyon? Magkakaroon kaya siya ng kumpiyansang ipahayag ang kanyang mga pananaw sa Ingles sa isang malaking entablado? Ngunit sa kabilang banda, mayroon siyang mga kaisipang tulad nito. Hindi ba't dapat ding pakinggan ang boses ng mga taong may katulad kong pinanggalingan? Hindi ba't ang mga pinagdaanan ko ay isang makabuluhang kwento para sa lipunang ito? Nang tumunog ang 2:00 ng madaling araw, nakapagdesisyon na si Thea. Susubukan niya. Kahit mabigo, hindi siya magsisisi. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang sulatin ang kanyang application form. 3 oras ang ginugol niya sa pagsusulat ng kanyang self-introduction. Hindi madaling ipahayag ang kanyang mga saloobin ng malinaw sa Ingles, ngunit isinulat ni Thea ang bawat pangungusap ng may buong katapatan at pag-iingat. Naniniwala ako na ang mga boses mula sa iba't ibang pinagmulan ay karapat-dapat na marinig sa entabladong ito. Nais kong ibahagi ang aking karanasan sa cultural adaptation sa mas maraming tao. Nang pindutin niya ang send button, bahagyang nanginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Makalipas ang 1 linggo, nakita ni Thea ang isang abiso ng pagtanggap sa kanyang inbox. Isinasaad sa email na siya ang napiling kinatawan para sa estado ng Wisconsin. Sa sandaling iyon, mas naunang dumating ang takot kaysa sa saya. Ang katotohanang siya ay talagang tatayo sa entabladong iyon ay bumabagabag sa kanyang isipan. Nang tawagan niya ang kanyang mga magulang na nanginginig ang mga kamay, halos mabasag ang boses ng kanyang ina sa tuwa. Talaga, Thea? Alam mo ba kung gaano kami ka-proud sa'yo ng papa mo? Sa sandaling iyon, napaiyak si Thea. Ang kalungkutang mag-isa niyang tiniis sa ibang bansa ay biglang bumuhos. 1 buwan na lang ang natitira bago ang kompetisyon. Sinimulan ni Thea ang seryosong paghahanda mula sa araw na iyon. Gabi-gabi, nag-uuwi siya ng mga materyales mula sa library at nagsasanay ng kanyang pagbigkas at mga kilos sa harap ng salamin. Ngunit habang mas nagiging masusi ang kanyang paghahanda, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng pressure. Isang maaraw na hapon ng Abril sa Washington, D.C., dumating si Thea sa campus ng Georgetown University kung saan gaganapin ang kompetisyon. Ang campus ay napapalibutan ng mga gusaling may arkitekturang Gothic na tila isang eksena mula sa pelikula. Hila-hila ni Thea ang kanyang maliit na maleta habang naglalakad sa registration area. Ang ibang mga kalahok ay nagkumpol-kumpol, natural na nag-uusap, habang si Thea lang ang nag-iisang nakayuko sa mapa para hanapin ang kanyang daan. Habang nakapila siya sa registration counter, isang babaeng blonde sa kanyang harapan ang lumingon at nagsabi, "Excuse me, are you part of the staff here? Can you show me where the registration is?" Natigilan si Thea. Isa rin siyang kalahok, ngunit napagkamalan siyang staff. "No, I'm a contestant too." Maingat niyang sagot. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa na may nagtatakang ekspresyon. "Oh, really?" Tila naniwala ito, ngunit may bahid pa rin ng pagdududa sa kanyang boses. Sa wakas, si Thea na ang susunod. "What's your name?" Tanong ng staff. "I'm Althea Reyes, from the state of Wisconsin." Tiningnan ng staff ang listahan at sinabi, "Ah, here you are, Reyes Althea. Let me process you." Isinabit ni Thea ang name tag sa kanyang dibdib kung saan nakasulat ang Althea Reyes, Wisconsin Representative. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kabilang talaga siya sa lugar na iyon. Kasabay nito, naramdaman niyang tila mas naging palakaibigan ang tingin ng mga tao sa paligid. Nang dumating siya sa orientation at nakita ang mga kalahok na nagtipon sa auditorium, napagtanto niyang sila ay tunay na magkakaiba. Isang estudyante mula sa Harvard, ang buong pagmamalaking nagkwento na nakailang internship na siya. Ang kinatawan mula sa Stanford ay nagsabing sumasali na siya sa mga Model UN activities mula pa noong high school. Isang estudyante mula sa Yale ang nagkwento tungkol sa kanyang ama, isang federal judge, at tungkol sa batas. Napagtanto ni Thea kung gaano siya kaliit. Sanay na sila sa ganitong kapaligiran mula pa noong bata. Hindi lang Ingles, kundi pati na rin ang kultura ng debate ay nakatanim na sa kanilang pagkatao. Sa kabaligtaran,
Si Thea ay nakaupo doon dala lamang ang isang karanasan sa debate sa wikang Filipino at isang matibay na determinasyon. Si Professor Wright, ang direktor ng kompetisyon, ay umakyat sa entablado. Siya ay isang respetadong iskolar na nagtapos sa Harvard Law School at nagtuturo ng debate sa loob ng 30 taon. Ladies and gentlemen, this competition is where the future leaders of the United States gather. I hope you will all do your best and showcase excellent debates. Noon, isang lalaking estudyante sa unahang hilera ang nagtaas ng kamay at nagsabi, Professor, the contestants this year seem a bit unusual. There's an Asian student. Lahat ng mata ay napunta kay Thea. Tiningnan siya ni Professor Wright at sinabi, That's right. This year, we have students from truly diverse backgrounds. It seems we'll be hearing some interesting perspectives. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Thea na siya ay itinuturing na isang espesyal na nilalang. Kasabay nito, naramdaman niya ang pag-alab ng apoy sa kanyang dibdib. Galit ba ito o pagkaawa sa sarili? Natapos ang orientation at oras na para sa hapunan, karamihan sa mga kalahok ay nag-uusap at sabay-sabay na pumunta sa restaurant, ngunit si Thea ay nag-iisa. Sa restaurant, ganoon din ang sitwasyon. Ang ibang mga estudyante ay natural na nahati sa mga mesa. Ngunit nang lumapit si Thea, nagkunwari silang walang bakanteng upuan. Sa huli, kinailangan ni Thea na mag-isang kumain sa isang mesa sa sulok. Ang tawanan at masayang usapan ng ibang mga kalahok sa malayo ay lalong nagpadama sa kanya ng kalungkutan. Noon, naaalala ni Thea ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Naaalala niya ang mainit na sabaw ng sinigang na hipon ng kanyang ina at ang nakapagpapatibay na boses ng kanyang ama. Habang pabalik sa dormitoryo pagkatapos kumain, nag-message si Thea sa kanyang ina sa messenger. Ma, nakarating na po ako ng ligtas. Bukas na po magsisimula ang kompetisyon. Agad na sumagot ang kanyang ina. Proud na proud si mama sa'yo, anak ko. Huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ang dati mong ginagawa. Alam mo ba, laging nag-cheer si mama para sa'yo. Nang makita ni Thea ang mensahe, nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa luha. Ngunit kasabay nito, isang matinding determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Hindi ako pwedeng sumuko dito. Ipapakita ko sa mga taong binalewala ako kung sino ako. Sa kanyang kwarto sa dormitoryo, inayos muli ni Thea ang kanyang mga materyales para sa unang talakayan bukas. Muli niyang sinuri, isinasalin sa Ingles ang mga talang isinulat niya sa Filipino sa kanyang notebook na dala mula sa Pilipinas. Palalim na ang gabi, ngunit hindi makatulog si Thea. Tumingin siya sa labas ng bintana at naisip, bukas ang tunay na simula, oras na para ipakita ang lahat ng pinaghandaan ko. Isang magkahalong pakiramdam ng takot at pananabik ang pumuno sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, nanaginip si Thea. Napanaginipan niyang buong kumpiyansa siyang naglalahad sa isang malaking entablado. Sa panaginip na iyon, napakakumpiyansa niya. Malinaw ang kanyang boses at taimtim na nakikinig ang mga manonood. Kahit pagkatapos niyang magising, nanatili pa rin sa kanya ang pakiramdam mula sa panaginip na iyon. Kinabukasan, sa araw ng kompetisyon, mas maagang gumising si Thea at tahimik na naghanda. Tumingin siya sa salamin at huminga ng malalim. Ngayon ang group discussion, ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa mga kalahok na suriin ang kakayahan ng isa't isa bago ang formal na kompetisyon. Pagpasok pa lang niya sa restaurant, hinarap na naman ni Thea ang parehong sitwasyon tulad kahapon. Ang ibang mga kalahok ay nakaupo ng grupo-grupo at nang sinubukan niyang lumapit, nagkunwari silang walang bakanteng upuan. Muli, kinailangan ni Thea na mag-isang mag-almusal sa isang sulok. Pagkatapos, lumapit sa kanya si Rebecca Camiller mula sa Princeton University. May blonde na buhok, asul na mga mata, at perpektong Ingles, isa siyang standout sa mga kalahok. Hi, I'm Thea, from Wisconsin. Maingat na sagot ni Thea. Oh, Wisconsin has a good university? May bahid ng pagmamaliit sa boses ni Rebecca. Oh, your English has a unique accent.
Where did you learn it? Naramdaman ni Thea na namula ang kanyang mukha. I'm from the Philippines. It's not perfect yet, but I'm trying my best. Ah, I see. That explains the accent. It must be hard for you to debate here. Everyone talks so fast. You probably can't keep up. Tila nakikiramay si Rebecca, ngunit sa loob ay may nakatagong pakiramdam ng superioridad. Nang oras na para sa group discussion, hinati ang mga kalahok sa mga grupo ng 5. Napunta si Thea sa grupo ni Rebecca. Ang ibang mga miyembro ay mga estudyante mula sa Harvard, Yale at Stanford. Maliban kay Thea, lahat ay mula sa mga kilalang pribadong universidad. Ang paksa ng talakayan ay Equality in Educational Opportunity. Bawat isa ay may 15 minuto para maglahad. Ang ibang mga kalahok ay naglahad ng tuloy-tuloy, batay sa mga estadistika at teorya. Pagkatapos ay si Rebecca na, to achieve equality in education, we must first overcome cultural barriers. Language barriers, in particular, are a major hurdle for many immigrant students. Natigilan si Thea. Ang nilalaman ng presentasyon ni Rebecca ay halos kapareho ng mga tala na inayos niya kagabi, maging ang bahagi kung saan ginamit ni Thea ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas bilang halimbawa ay eksaktong kapareho. Furthermore, if we apply the intensive learning methods common in Asian educational cultures to the U.S. education system, patuloy na paglalahad ni Rebecca ng mga ideya ni Thea na parabang sa kanya ang mga ito. Naramdaman ni Thea ang kahihiyan. Naalala niyang naiwan niya ang kanyang laptop sa library nang mag-CR siya kagabi. Pagkatapos ng presentasyon ni Rebecca, humanga ang ibang mga kalahok. Sa wakas, si Thea na. I'd like to talk about my experiences studying in the Philippines and coming to the United States. Ngunit, nailahad na ni Rebecca ang lahat ng core ng kanyang inihanda. Sumingit ang isang miyembro ng grupo. Right, but Rebecca already explained that part in great detail. Did you refer to the same materials? Namula ang mukha ni Thea. No. This is based on my own experience, but the content is very similar. Nagpakita ng pagdududa ang ibang mga kalahok. Nagsalita si Rebecca na tila tinutulungan si Thea. Oh, it seems Thea wants to share a bit of her personal experience. I think that's meaningful too. Naramdaman ni Thea na minamaliit siya. Ang kanyang akademikong pagsusuri ay naging kredito ni Rebecca, habang siya ay itinuring na isang taong kayang magkwento lamang ng personal na karanasan. Sa huli, maikli na lamang na ikinuwento ni Thea ang kanyang karanasan at tinapos ang kanyang presentasyon. Matamlay ang reaksyon ng ibang miyembro. That's a personal story. I was hoping for more objective data. Maging sa oras ng talakayan, halos walang pagkakataon si Thea na magsalita. Mabilis na nag-usap ang ibang mga miyembro sa Ingles, at kapag sinubukan niyang magsalita, lumilipat sila sa ibang paksa. Pagkatapos ng group discussion, sa oras ng pahinga, tahimik na nilapitan ni Thea si Rebecca. Rebecca! Maraming bahagi ang halos kapareho ng binuod ko sa presentasyon mo kanina. Sumagot si Rebecca na may blankong ekspresyon. Maybe. We probably read similar materials. Or maybe it's because great ideas often lead to the same conclusions. Wala nang masabi si Thea. Walang malinaw na ebidensya at kahit meron, hindi siya sigurado kung tama bang ilabas ang isyung ito sa ganitong sitwasyon. Nang gabing iyon, mag-isang umiyak si Thea sa kanyang kwarto. Napagtanto niyang mahina siya at kulang sa paghahanda. Gayunpaman, pagkatapos ng pakiramdam ng pagkabigo, isang ibang damdamin ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ang determinasyong hindi sumuko. Nakaisip si Thea ng bagong estratehiya. Kailangan niyang humanap ng isang bagay na hindi mananakaw ng sinuman. Ang kanyang tunay na boses. Nagpasya siyang itigil ang paghahanap ng pagkilala mula sa iba at magsimulang magsalita ng may kumpiyansa tungkol sa kung ano talaga ang kanyang pinaniniwalaan. Sa ikatlong araw ng kompetisyon, hindi nakatulog si Thea at tumingin sa labas ng bintana.
Nakita niya ang mga taong nagjo-jogging sa mga kalsada ng Washington, D.C. Nainggit siya sa kanila, mga taong namumuhay ng normal. Ayaw na niyang manatili sa sitwasyong kailangan niyang patunayan ang kanyang pag-iral sa bawat sandali sa matinding kompetisyong ito. Ang pagkabigla mula sa group discussion kahapon ay malalim pa ring nakatatak sa kanyang isipan. Gayunpaman, nagpasya si Thea na huwag sumuko. Ngayon ang unang araw ng formal na debate. Ito ay isang mahalagang hadlang dahil sa 50 kalahok, kalahati lang ang makakapasok sa susunod na round. Muling inayos ni Thea ang mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng ibang estratehiya. Sa halip na mga estadistika o komplikadong teorya, inayos niya ang kanyang lohika batay sa kanyang sariling karanasan at damdamin. Naghanda siya ng isang kwentong siya lang ang makakapagkwento, isang kwentong hindi kayang gayahin ng sinuman. Sa almusal, mas maagang dumating si Thea sa restaurant. Kakaunti pa lang ang tao. Tahimik ang paligid, mag-isa siyang kumain ng toast at inulit-ulit sa kanyang isipan ang paksa ng debate para sa araw na iyon. Ano ang tunay na katarungan sa modernong lipunan? Nagsimulang dumating ang ibang mga kalahok. Nandoon din si Rebecca. Kumpiyansa pa rin siya at nakikipag-usap sa ibang mga estudyante mula sa mga kilalang unibersidad. Nang makita niya si Thea, saglit silang nagkatinginan bago mabilis na umiwas si Rebecca. Pagpasok sa main debate hall, kinabahan si Thea. Sa malaking auditorium, may 5 hurado sa unahang hilera at mga manonood sa likod. Ang pagkakasunod-sunod ng mga maglalahad ay random. Nabunot ni Thea ang numero 13. Si Rebecca ay numero 15. Ang unang naglahad ay si James mula sa Harvard. Maayos at akademiko niyang ipinresenta ang teorya ng katarungan ni John Rawls. Tumango ang mga hurado at taimtim na nakinig. Ang mga sumunod na naglahad ay mahusay ding naghanda. Sinuri nila ang konsepto ng katarungan mula sa iba't ibang anggulo tulad ng teoryang pang-ekonomiya, pananaw na pilosopikal, at interpretasyong legal. Lalong natakot si Thea. Nagsimula siyang magduda kung ang kanyang paghahanda ay makakapantay sa kanila. Sa wakas, si Rebecca na. Kumpiyansa siyang umakyat sa entablado. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pantay na pagkakataon. Ang tunay na katarungan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng konkretong suporta na isinasaalang-alang ang sitwasyon at kapaligiran ng bawat individual. Naglahad si Rebecca ng may paninindigan. Gamit ang mga halimbawa mula sa mga patakarang panlipunan sa Europa at sistema ng edukasyon sa mga bansang Nordic, nagliwanag ang mukha ng mga hurado. May mga bulong ng paghanga mula sa mga manonood. Sa partikular, ang pag-aalaga sa mga imigrante at mahihinang grupo ay mahalaga para sa pag-unlad ng buong lipunan. Iyon ang pagtatapos ni Rebecca. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ni Thea ang magkahalong emosyon. Malinaw na mahusay ang presentasyon ni Rebecca, ngunit may nakatagong kahungkagan dito. Si Rebecca mismo ay walang karanasan sa mga imigrante at mahihinang grupo. Kahit nagsasalita siya tungkol sa kanila, lahat ay kaalaman at teoryang nabasa lamang sa libro. Sunod-sunod na umakyat sa entablado ang mga kalahok na may bilang 21, 21, at 22. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang mga palad. Ang susunod ay si Althea Reyes, kinatawan mula sa estado ng Wisconsin. Umalingaw-ngaw ang boses ng host. Dahan-dahang tumayo si Thea. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ako na! Oras na para sabihin ang gusto kong sabihin. Tiningnan ni Thea ang paligid, ang mga mata ng mga hurado, ang ekspresyon ng ibang mga kalahok, at ang mga nag-aabang na tingin ng mga manonood ay nakatuon sa kanya. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ni Thea. Magandang araw po, ako si Althea. Ngunit, gusto kong magsimula sa isang kwento mula sa sarili kong karanasan, hindi sa teorya o estadistika. Itinaas ng mga hurado ang kanilang mga ulo. Ito ay isang ibang-iba na paraan kumpara sa lahat ng naunang presentasyon.
1 taon na ang nakalipas. Sa edad na 11, mag-isa akong sumakay ng eroplano sa NAIA. Ang aking mga magulang ay may maliit na karinderya. Nagtatrabaho sila mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi para matustusan ang aking pag-aaral. Mabagal ngunit malinaw ang pagsasalita ni Thea. Hindi siya nag-atubili. Ito ang kanyang kwento. Pagdating ko sa Amerika, napagtanto ko na ang katarungan ay hindi tungkol sa pagbibigay ng pare-parehong bagay sa lahat. Ang tunay na katarungan ay ang pagkilala sa pagkakaiba-iba ng bawat isa at pagtiyak ng pantay na dignidad. Anuman ang mga pagkakaibang iyon, tumahimik ang buong auditorium. Ang taimtim na boses ni Thea ay kumalat sa buong hall. Nagsimula niyang maramdaman ang bahagyang pagbabago sa mukha ng mga hurado. Marami akong natutunan pagdating ko rito. Minsan, binabalewala ako dahil hindi magaling ang aking Ingles. Dahil Asyano ako. At dahil nagtapos ako sa isang pampublikong unibersidad, sa halip na sa isang kilalang unibersidad. Hindi mapait ang boses ni Thea, kundi puno ng malalim na pagmumuni-muni. Nagkatinginan ang ilang kalahok. Nanigas ang mukha ni Rebecca. Alam niya kung ano ang sinusubukang sabihin ni Thea, ngunit tinuruan ako ng mga karanasang ito ng isang bagay. Ang tunay na katarungan ay hindi tungkol sa mababaw na pantay na pagkakataon, kundi sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan maipapahayag ng lahat ang kanilang sariling natatanging halaga. Huminga ng malalim si Thea at nagpatuloy. Isang kawili-wiling bagay ang nangyari sa aming group discussion kahapon. Ang mga materyales at ideya na aking inihanda ay ipinresenta ng ibang kalahok. Biglang tumahimik ang hall, mas naging focus ang mga hurado, at mukhang tensyonado ang ibang mga kalahok. Namutla ang mukha ni Rebecca. Sa una, nagalit ako. Naramdaman kong hindi ito patas. Ngunit pagkatapos kong pag-isipan, napagtanto kong ito mismo ang isang perpektong halimbawa ng kalikasan ng katarungan. Kalmado pa rin ang boses ni Thea. Ang tunay na katarungan ay hindi isang kompetisyon para makalamang sa pamamagitan ng pagnanakaw ng ideya ng iba, kundi ang pagtiyak na ang mga taong may iba't ibang pinagmulan at karanasan ay may sariling boses. Si Professor Wright, isa sa mga hurado, ay yumuko. Nais kong pag-usapan iyan dito ngayon. Ang katarungan ay hindi na pagpapasyahan ng perpektong pagbigkas ng Ingles o ng kung saang kilalang unibersidad ka nag-aral. Sa tingin ko, ang tunay na kakayahan ay ang tunay na boses na nagmumula sa aktwal na karanasan ng bawat individual. Nagsimulang pumalakpak ang mga manonood. Sa una, 1 o 2 lang, ngunit dumami ng dumami. Maliban kay Rebecca, halos lahat ng kalahok ay pumalakpak. Ang huling gusto kong sabihin ay kailangan ng tapang para maisakatuparan ang tunay na katarungan. Tapang na sabihing, mali ang mali. Tapang na hindi mahiya sa iyong sarili. At tapang na igalang ang pagkakaiba-iba ng iba. Nang tapusin ni Thea ang kanyang presentasyon, nagkaroon ng sandaling katahimikan at pagkatapos ay isang palakpakan na mas mahaba at mas mainit kaysa sa alinmang naunang presentasyon. Ang ilan ay tumayo pa. Pagbalik ni Thea sa kanyang upuan, nagbago na ang tingin sa kanya ng ibang mga kalahok. Hindi na ito pagmamaliit o awa, kundi paggalang at pagkamangha. Kinagat ni Rebecca ang kanyang labi habang nakatingin sa labas. Nagsimula niyang mapagtanto kung gaano kaduwag ang kanyang ginawa. Nagpatuloy ang mga natitirang presentasyon. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nanatili sa presentasyon ni Thea. Ang tunay na karanasan sa halip na akademikong teorya at ang taus-pusong boses sa halip na magagarbong salita ay mas malalim na tumatak sa puso ng lahat. Pagkatapos ng lahat ng presentasyon, oras na para i-anunsyo ang mga resulta, nag-usap ang mga hurado sa loob ng 30 minuto. Habang naghihintay, nag-usap-usap ang mga kalahok sa lobby. Ilang kalahok ang lumapit kay Thea. That was a really brave presentation. Very impressive. I want to learn that courage. Hindi sanay si Thea sa ganitong reaksyon, ngunit masaya siya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tunay na nakaabot sa iba ang kanyang boses. Sa wakas, inanunsyo ang mga resulta.
Umakyat si Professor Wright sa entablado. Sa unang round na ito, nakarinig tayo ng iba't ibang at tunay na kahanga-hangang mga presentasyon. Matapos ang mahabang deliberasyon, pinili ng mga hurado ang 25 na magpapatuloy sa susunod na round. Sumidhi ang tensyon. Kumabog ang dibdib ni Thea. Iaanunsyo ko ang listahan ng mga nakapasok. In alphabetical order. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Magkahalong sigawan at buntong hininga ang maririnig sa bawat pangalang binabanggit. Tinawag din ang pangalan ni Rebecca. Mukha siyang nakahinga ng maluwag, ngunit tila may mali. Reyes, Althea. Nang tawagin ang pangalan ni Thea, isang napakalakas na palakpakan ang pumuno sa hall. Hindi makapaniwala si Thea. Talagang nakapasok siya. Congratulations sa 25 semifinalists. Ang susunod na round ay bukas ng 2:00 ng hapon. Napaluha si Thea. Sa sandaling iyon, gusto niyang ibalita agad ang magandang balita sa kanyang mga magulang. Nang gabing iyon, nag-video call si Thea sa kanyang mga magulang. Ma! Pa! Nakapasok po ako sa next round. Nagluha ang kanyang ina. Sobrang proud kami sa'yo, anak. Ngunit alam ni Thea na simula pa lang ito, mas malalaking hamon ang naghihintay sa kanya. 2 gabi bago ang semifinals, huling tinitingnan ni Thea ang kanyang mga materyales. Sa kanyang mesa ay ang kanyang laptop at ang maliit na notebook na dala niya mula sa Pilipinas. Ang notebook ay puno ng kanyang mga tunay na damdamin. Mula nang dumating siya sa Amerika hanggang ngayon, nakasulat sa Filipino, ang kalungkutan, pagkabigo, at ang mga panahong gusto na niyang sumuko. Binuklat ni Thea ang isang pahina. Ito ang isinulat niya 3 buwan na ang nakalipas. May pagkakataon akong mag-present sa klase kanina, pero hindi ako nagtaas ng kamay. Natakot ako na baka hindi maging tuloy-tuloy ang Ingles ko o magkamali ako. Hanggang kailan kaya ako magtatago ng ganito? Kung ikukumpara niya ang sarili niya noon sa ngayon, naramdaman niyang nagbago na ang sitwasyon. Isinara niya ang notebook, lampas sa 1:00 na ng umaga nang matapos siyang maghanda. Ngayon, ang kailangan na lang ay magtiwala sa sarili at sumulong. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang bumalik si Thea sa kanyang kwarto matapos suriin ang huling mga dokumento sa library. Ang laptop na iniwan niya ay nawawala. Sa una, inakala ni Thea na nagkamali lang siya ng alaala. Hinalughog niya ang buong kwarto, ngunit wala na talaga ang laptop. Nasa loob noon ang lahat ng materyales na inihanda niya para sa semifinals, ang balangkas ng kanyang presentasyon at ang estratehiyang inihanda niya para sa finals. Nanlumo si Thea. Malinaw na may sadyang kumuha nito. Ngunit sino at bakit? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Rebecca. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya. Ipinagbigay alam niya ito sa pamunuan ng dormitoryo. Ngunit maliit ang tsansang mahanap ito dahil sa hapon na ang semifinals. Napaupo si Thea sa sahig. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng pinagpuyatan niya sa loob ng 1 buwan ay nawala sa isang iglap. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras para umiyak. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Thea na ang datos sa kanyang laptop ay tiyak na mahalaga, ngunit ang tunay na mahalaga ay nasa ibang lugar sa kanyang isipan at puso. Walang sino man ang makakakuha noon. Binuksan ni Thea ang kanyang notebook at kinuha ang panulat. Kung walang laptop, maaari niyang isulat muli ito gamit ang kamay. Hanggang 2:00 ng madaling araw, muling inayos ni Thea ang mga pangunahing punto mula sa kanyang memorya. Mas naging malinaw at buo ang lahat. Kinaumagahan ng semifinals, mas maagang gumising si Thea. Maingat niyang pinili ang kanyang damit. Isinuot niya ang isang itim na blazer, puting blusa, at ang maliit na pin ng watawat ng Pilipinas na bigay ng kanyang ina. Tumingin siya sa salamin at sinabi sa sarili, "Ngayon ang araw na ikukuwento ko ang tunay kong kwento." Mas matindi ang debate. Sa semifinals, 5 na lang ang makakapasok sa finals mula sa 25.
Tumaas sa 7 ang bilang ng mga hurado at may mga mamamahayag na rin sa mga manonood. Ang paksa ay Cultural Identity in the Age of Globalization. Para kay Thea, ito ay isang mahalaga at konkretong issue. Siya ang pangalawa sa huli. Si Rebecca ay bago sa kanya. Ang ibang mga kalahok ay naglahad ng may teoretikal na pagtalakay sa globalisasyon at multikulturalismo. Si Rebecca naman, nang umakyat sa entablado, ay tila kulang sa karaniwang kumpiyansa at magulo ang kanyang lohika. Marahil ay naapektuhan siya ng konsensya sa pagnanakaw ng laptop ni Thea. Sa wakas, si Thea na. Nang umakyat siya sa entablado, naramdaman niyang kakaiba ang kanyang kalmado. Wala na siyang kailangang patunayan o itago. Magandang araw po, ako si Althea. Malinaw at mainit ang kanyang boses. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagkakakilanlang kultural. Ngunit gusto kong pag-usapan ang realidad na aking kinabubuhayan araw-araw, hindi ang teorya. Binasa ni Thea ang isang pangungusap mula sa kanyang notebook. Sa Filipino, ang pananahimik ay hindi nangangahulugang wala kang opinyon. Pagkatapos ay isinalin niya ito sa Ingles. Pigil hiningang nakinig ang mga manonood. Ang taimtim na boses ni Thea ay nagsimulang kumalat sa buong hall. Ito ang isinulat ko habang mag-isa akong umiiyak sa aking kwarto isang gabi sa 3 buwan ko sa Amerika. Patuloy ni Thea, yakap ang kanyang notebook. Nang araw na iyon, unang beses kong napagtanto na ang aking pananahimik ay hindi dahil wala akong opinyon. Ibinaba ng mga hurado ang kanilang mga panulat at buong atensyon na nakinig. Ano ang pagkakakilanlang kultural? Marami dito ang nagtanong sa akin ng parehong tanong. Pilipino ka ba? O Amerikano? Na para bang kailangan kong pumili ng isa. Ngunit napagtanto ko na ang pagkakakilanlan ay hindi isang bagay na pinipili. Ipinanganak ako sa Pilipinas. Natutong mag-isip sa Filipino. At ngayon ay nangangarap ako sa Ingles. Nakita niya ang mga taong tumatango, mga kapwa-imigrante na may parehong karanasan. Kagabi, may kumuha ng aking laptop. Nagbulungan ang buong hall. Nasa loob nito ang lahat ng materyales na inihanda ko para sa presentasyon ngayon. Sa una, sobrang sakit. Ngunit hindi nagtagal, ay napagtanto ko na ang aking tunay na pagkakakilanlan ay wala sa mga computer files, kundi nasa loob ng aking pagkatao. Noon, isang tao ang tumayo mula sa mga manonood. Si Rebecca iyon. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay. May aaminin po ako ngayon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rebecca. Ako po ang kumuha ng laptop ni Thea. Natigilan ang lahat. At pagkatapos ay nagkaroon ng bulungan. Nakita ko kung gaano kahusay si Thea. Kaya natakot ako. Naramdaman ko na kahit sa lahat ng pribilehiyong mayroon ako, wala akong binatbat sa kanyang katapatan at tapang. Tumango si Thea habang nakatingin kay Rebecca. Walang galit o hinanakit. Salamat Rebecca. Ang katapangang ipinakita mo ngayon, iyan ang tunay na pagkakakilanlan, ang tapang na aminin ang iyong pagkakamali. At itama ito, napaupo si Rebecca, namumula ang mga mata. Ang tunay na pagkakakilanlang kultural ay hindi isang kasangkapan para ihiwalay ang iba o manalo sa isang kompetisyon. Ito ang pundasyon para kilalanin at igalang ang pagkakaiba-iba ng isa't isa at sabay-sabay na umunlad. Ipinakita ni Thea ang kanyang suot. Ngayon, hindi ako nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas. Ngunit sa loob ko, ang paggalang at pagpapakumbaba ng isang Pilipino ay buhay na buhay. Kasabay nito, ang mga halaga ng kalayaan at pagkakapantay-pantay na natutunan ko sa Amerika ay malalim na ring nakatanim sa akin. Hindi ba't ganito tayo mabubuhay sa panahon ng globalisasyon? Nang tapusin ni Thea ang kanyang presentasyon, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa hall. Pagkatapos ay isang palakpakan ang pinakamahaba at pinakataimtim na narinig ng lahat. Tumayo ang buong manonood. Inanunsyo ang mga resulta pagkatapos ng 1 oras. Ngayon, nakita natin kung ano ang tunay na debate.
kung ano ang tunay na tapang. Iaanunsyo ko ang 5 papasok sa finals. Ang unang pangalang tinawag ay Althea Reyes. Umalingaw-ngaw ang sigawan. Hindi kasama ang pangalan ni Rebecca, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaluwagan sa halip na pagkabigo. Kinaumagahan ng finals, maagang gumising si Thea. Ang pagsikat ng araw sa Washington DC ay payapa, ngunit ang puso ni Thea ay puno ng magkahalong damdamin pananabik, kaba, at higit sa lahat, isang malalim na pasasalamat. Pagkatapos maligo, tumayo si Thea sa harap ng kanyang aparador. Nasa loob nito ang Filipiniana, na maingat na ibinalot at ipinadala ng kanyang ina. Isang eleganteng puting baro na gawa sa seda ng pinya at isang paldang habi sa malalim na asul na kulay. Nag-atubili siya sandali. Dapat ko ba itong isuot sa entablado? Noon, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ina. Thea, huwag mong kalimutan kung sino ka. Iyan ang magiging pinakamalaki mong lakas. Hindi na nagdalawang isip si Thea. Dahan-dahan niyang isinuot ang Filipiniana. Ngumiti siya habang nakatingin sa salamin. Ito ang tunay na siya. Pagdating niya sa venue ng finals, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang imahe ng isang dalagang Asyano na nakasuot ng Filipiniana ay kakaiba, ngunit napakaganda. Ngunit hindi na natatakot si Thea sa mga tinging iyon. Sa halip, lumakad siya ng may kumpiyansa. Isang staff ang lumapit sa kanya. Miss Reyes, I need to check something about your attire. There are opinions that wearing overly distinctive clothing might affect the scoring. Kalmadong sumagot si Thea. This is not to influence the scoring, but to assert my identity. If you check the regulations, wearing cultural symbols is permitted. Natigilan ang staff. Ngunit pagkatapos suriin, sinabi niyang, no problem. Ang huling paksa ay inanunsyo. Ano ang katarungan? Para kay Thea, ito ang pinakamahalaga at makabuluhang paksa. Isa-isang naglahad ang 4 na natitirang finalist. Lahat ay mahuhusay. Ang huli ay si David mula sa Columbia University, na naglahad ng isang sistematikong argumento. Sa wakas, si Thea na. Pag-akyat niya sa entablado, marahang sumayaw ang laylayan ng kanyang saya. Humanga ang mga manonood. Tumayo si Thea sa harap ng mikropono. Magandang araw po. Ako si Althea Reyes. Mas malinaw ang kanyang boses kaysa dati. Ang Filipiniana na suot ko ay ang aking mga ugat, at ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano dapat igalang ang mga ugat na iyon. Sa entabladong ito, biglang tumahimik ang buong hall. Nagpatuloy si Thea, ang katarungan ay hindi tungkol sa pagsisimula ng lahat sa parehong linya, kundi sa paglikha ng isang karera kung saan lahat ay maaaring makarating sa finish line. Ngayon, tumatakbo ako sa karerang iyon. At ang Filipiniana na ito ang aking starting line. Binasa niya ang isang pangungusap mula sa kanyang notebook, una sa Filipino, pagkatapos ay sa Ingles. Para maniwala sa iyo ang iba, kailangan mo munang maniwala sa iyong sarili. Nakita niya ang malalim na emosyon sa mukha ng mga hurado. May ilang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Lalong lumakas ang palakpakan hanggang sa ang buong manonood ay sabay-sabay na pumalakpak. Pagkatapos ng presentasyon ni Thea, 1 oras na nag-usap ang mga hurado. Sa wakas, oras na para sa anunsyo. Umakyat si Professor Wright sa entablado. Sa kompetisyong ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong muling matuklasan ang tunay na kahulugan ng debate. Sa partikular, ang tapang at katapatan ng isang kalahok ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa aming lahat. Ang nagwagi sa ika-20 National Freshman Debate Competition ay si Althea Reyes. Sa sandaling iyon, napuno ang hall ng palakpakan at sigawan. Dahan-dahang tumayo si Thea, hindi makapaniwala. Ang kanyang pag-akyat sa entablado ay parang isang panaginip. Ang kanyang presensya doon, solemne at marangal, ay isang makasaysayang sandali. Isang munting dalagang Pilipina sa kanyang eleganteng Filipiniana na nagwagi sa pinakaprestihiyosong kompetisyon sa debate sa Amerika. Nang gabing iyon, lumabas ang larawan ni Thea
sa iba't ibang media outlet na may headline, "Ang dalagang minsan mong minaliit, ngayoy nasa tuktok na." Si Thea ay naging embahadora ng National Debate Association at isang tagapayo para sa mga kabataang imigrante. Ito ang sandali kung saan ang pinakamaliit na boses ay sa wakas umalingaw-ngaw ng pinakamalakas. Ito ang landas ng isang buhay na naniwala sa walang hanggang potensyal ng tao.